3, 2, 1. Bali, start na tayo. Bali, yung topic natin ngayon is syempre, yung unang gagawin natin ngayon is yung fundamental analysis. No? Ano ba yung nangyayari ngayon sa market? Bakit yung mga in-expect natin is hindi nangyari, no? Bakit? Kasi ito yung nakita natin, yung VIX bigla ulit siyang bumababa. Okay, bali, last week kasi, ito, umakyat siya, kaya yung gold nagkakaroon siya ng higher highs and higher lows, no? Pero ngayon, yung gold is nagkaroon ulit siya ng pullback sa area na to. Nasa 3295 level na siya, or 3,300 level. Bali, nagkaroon tayo ng pullback. And then, unahin natin yung SPX 500. Okay? Bali, as of now, nakita natin sa SPX 500, nagkaroon na siya ng bearish candlestick, no? Check natin kung nagkaroon siya ng bearish gap. Okay, bali nagkaroon siya ng gap nito, nakaraan nito. Ibig sabihin nun, yung mga buyers is nagiging pessimistic sila sa market. Okay, bali nagkakaroon sila ng bearish sentiment dito sa market. And then next, yung i-check natin ngayon is yung VIX. Yung VIX, bumalik na naman siya sa 20.48 level. Yung nakaraan, nakita natin na habang tumataas yung VIX, tumataas din ng bahagya yung gold. Pero ngayon, bumaba ulit, nasa 20.48 na siya. Yung VIX or yung volatility index. Pag mga ganitong pagkakataon kasi guys, medyo magulo talaga yung market, lalo na month end. Okay, yung mga GBPs, nagko-convert sila ng dollar, yung mga ganyan, mga pagkakataon. Or syempre, yung mga buyers nung simula nitong May is nag-aano na sila, nag-take profit na, no? Kaya bumababa yung mga ibang mga pairs o yung mga forex pairs tulad nung gold, syempre yung commodities ng gold. Bali nagtitipi na sila, no? Bali pag ganito kasi guys, pag mga ganitong month end and syempre mga first week of the month, medyo magulo yung market. Okay, bali nagkakaroon pa ng price in or pina-price pa yung market. Okay, bali next sa SPX 500 bearish, sa VIX natin pinakita na ano tayo, nasa market is cautious. Pero pag mga ganitong level 20.36, dapat mas maging cautious tayo. Okay? Bali pag mga ganitong pagkakataon, much better stay away muna sa market, no, hangga't wala pang pinapakitang magandang levels ng support or resistance depende sa mga pairs na chine-check natin. Much better stay away muna tayo. Okay, bali AUDJPY, nakakita tayo ng onti lang, nagko-consolidate lang siya dito sa area na to pag bumaba tayo sa time frame, no? Pag bumaba tayo ng time frame, nagko-consolidate lang siya. Wala siyang pinapakitang maayos na trend. Okay, bali dito wala siyang maayos na trend. Bali reject ulit last week yung resistance natin dito sa area na to. Dito sa 95 levels, no? Bali pag ganito, consolidate, ibig sabihin stay away tayo sa mga ganitong pagkakataon. Bali hintayin natin matapos yung news. Sa mga gustong mag-position trader, hintayin muna natin yung news matapos na, lalo na yung NFP, no? Bago tayo maghanap ng magandang position ngayon. Okay? Bali, sa ngayon, market is cautious. Depende sa strategy natin. Pero most likely, dapat cautious tayo. No? Market is cautious nga. Bali, 20.35. Ibig sabihin yan, nasa gitna tayo, risk on na and risk off. Nasa gitna tayo ng levels na yun. Okay? Kaya magulo yung market. Okay? Bali, yun, market is cautious. And next, yung i-check natin ngayon is itong CPI or NZD, OCR. Kung i-check natin yung NZD USD, naka-price in na kagad siya. Ibig sabihin ng price in kung ano yung in-expect nung mga market participants, bumagsak na kagad. Bakit? Kasi nagbaba sila ng 25 basis points. Galing 3.5, nagbaba kagad sila ng 25 basis points, kaya siya bumaba ng 3.25. Okay, ibig sabihin yan, yung previous data na 3.5, tapos pinakita na yung forecast, 3.25, nangyari na kagad bago pa ilabas yung data. Bakit? Kasi ito na in-expect ng mga market participants. Kaya kung iti-trade natin to, itong NZD na to, naka-price in na kagad siya. I-check natin ha. Bali dapat lahat ng NZD pairs bagsak. Check natin. Una-una i-check natin NZD USD. Okay, 0.75%. And Euro NZD, ayan, bagsak pa rin yung NZD. GBP NZD, bagsak pa rin NZD. AUD NZD, bagsak pa rin ang NZD. Bakit? 0.12% siya.
And NZD-JPY, malakas lang na onte, pero syempre, yan. And next, CAD, NZD-CHF, check natin. Ayan, bali CAD, NZD-CAD, bagsak din yung NZD. Ibig sabihin yan, yung data na pinakita na 25 basis points galing 3.5 and magbababa sila ng 25 basis points kaya siya magiging 3.25 is nangyari na. Okay? Kaya kung ite-trade nyo to sa Wednesday, yan na yung presyo niya kagad. Tawag doon pricing, na price in na kagad. Bago pa lumabas yung data, is nangyari na siya. Bakit? Kasi dahil dito sa forecast. Kaya kung ite-trade natin to sa Wednesday, late na tayo. Kasi humina na kagad yung NZD man na Tuesday pa lang. Okay? Bali check din natin kahapon. Tignan natin kung humina talaga siya kahapon. Ayan, dito na nagkaroon ng area. Check. Reject. Sista. Ayan na, kung papansinin nyo, makakita na kagad Monday pa lang ng trade sa NZD pairs. AUD NZD. Okay, bali most likely yung mga euro, yung mga malalaki yung longs natin o yung mga net long tulad ng euro NZD, check natin ulit, saka GBP NZD. Ayan, yung mga ganito. Ayan, makikita nyo naman. Okay, bali next. Pag mga ganito, iwasan nyo na kagad kasi huli na tayo sa balita kasi nangyari na siya. Okay? Bali next, GDP. Pag ganito, ibig sabihin yan, walang galaw yung USD. It's either mahina na yung USD tingin ng mga retail ng mga institutional traders, wala na talagang value yung NZD ay yung USD or humihina na siya ng humihina. Kasi bakit? Walang pagbabago sa data. Negative siya previously and negative pa yung forecast. Okay? Bali next, CPI, GDP. Okay. Bali wala naman masyadong hinihintay ngayon dahil month end nga, no? Bali yung mga traders na mga positional trader, yung mga swing trader, nagtitipi na kagad sila. Kaya, ayun, yung market natin ngayon is medyo magulo. Okay? Bali, next, market is cautious. Ingat lang. Ito yung kailangan natin bantayan. Okay? Dahil market is cautious tayo, pinapakita dito sa COT report natin is lahat ng mga risk on currencies is yung changes niya is nasa short. Okay? Bali, longs decrease, shorts increase, ibig sabihin nun humihina yung AUD which na yung AUD, alam naman natin sa lahat na yun yung pinaka-risk on currency. Okay, bali dito, bearish tayo sa AUD. GBP, bearish pa rin tayo dito sa GBP. Bakit? Kasi yung longs niya nabawasan, yung short niya is nadagdagan. Okay, bali net long pa rin tayo sa GBP pero sa ngayong linggo is bearish tayo sa GBP. Okay, bali next. Ganon din yung CAD, mas mahina yung CAD doon sa 5 na risk on currency. Ito yung pinakamahina sa na CAD na risk on currency na pinapakita naman natin. Check natin kung talagang nangyari siya. Bali, Euro CAD, walang galaw. GBP CAD, konti lang. AUD CAD, may pares ng mahina ito eh. Mas malakas yung CAD kesa sa AUD. NZD CAD, mas malakas yung CAD compared sa NZD. Okay? Bali, check natin CAD JPY. Ayan, malakas yung CAD compared sa JPY. Okay? Bali, check natin CAD, isa sa pinakamahina na risk on currencies sa ngayon. Okay? Bali, Euro, mas malakas pa rin naman yung Euro kahit ganun yung nangyari. No? Kahit longs decrease, shorts increase, mas malakas pa rin yung Euro compared sa mga ibang currency. Okay, check natin. Bali, Euro JPY pataas, Euro GBP mas malakas lang na onti yung GBP. Euro AUD mas malakas yung Euro pa rin. Euro NZD mas malakas yung Euro pa rin. Euro CAD same lang sila ng strengths. Yung Euro CHF 0.44. Euro USD check natin. Dapat pataas din to. Hindi. Pababa siya. Okay, bali pag ganito, ibig sabihin no, mas malakas pa rin yung USD compare dun sa Euro. Check natin sa weekly. Wala pa. Wala pang level. Bali yun, pag ganito, much better kasi dahil nga dito, maging maingat tayo.
Okay, bali nasa gitna siya guys. So nasa gitna talaga siya. Nasa 24.46. Pag ganito nasa gitna, parang doji to. It's either natutuloy yung mga risk-on currencies na lumakas or mas magko-continue pa yung mga risk-off currencies na lumakas. Okay, bali next, JPY. Ito, humihina na yung JPY. No? Nakita natin na unti-unti na naglilipat yung mga dating nag-long papunta dun sa short. Okay? And same lang sa Swiss franc, halos walang pinagbago. Wala pa rin siyang galaw ngayon, yung CHF. And USD ganun din. Dati net long tayo dito sa USD, right? Bali ngayon net short na tayo ngayon. Okay? Bali sa USD net short, ito pa. Bali longs decrease, shorts increase, ibig sabihin yun, humihina pa rin yung NZD. Okay, yung New Zealand dollar. Dahil nga dito, dun sa news na parating. Ito. Kaya yung sentiment ng mga CO, yung mga institutional o yung non-commercial is bearish yung sentiment nila sa NZD dahil nga yung official cash rate is nagbababa sila ng bababa. Ibig sabihin na nagiging dovish yung sentiment ng NZD natin. Okay? Bali yun. Yung sa ngayon pagkakataon guys, medyo magulo talaga yung market, no? Pero syempre, so i-check to. Ito yung gusto ko ipakita ngayon. Okay, bali last week, check natin yung data ha. Bali last week, yung data niya is longs niya 746, yung short niya 2034. Okay, bali plus 746 yung longs, yung short niya nadagdagan din plus 2034. Bali ngayon, check natin to. Bali mas malaki yung nawala sa short compare dun sa long. Okay, bali check natin, calculate natin para mas maliw. Bali 2,780 yung nadagdag dito. Okay, bali lahat-lahat kasama yung long sa short. Okay? Bali yung gagawin natin dito, yung short ima-minus lang natin sa nangyari ngayon. Bali 2,034 yung nadagdag minus 2,901. Bali 121 yung ina-expect natin na nawala. Yung mga short last week na nadagdag, mas malaki pa yung nabawas na short ngayon. Ibig sabihin, yung mga nagdagdag sa short last week na 2,000 plus is yung umalis na sila dun sa short sa gold. Okay? Pero mas marami pa yung umalis kasama yung mga nadagdag. Okay? Bali, yun tayo, yung iniintay na lang natin ngayon is yung gold na magkaroon talaga siya ng maayos na level para dun tayo magbabay. Okay? Bali, yun lang naman sa akin guys, yung sa gold. Pero ito yung tanong, ito yung inahinay natin dyan. Baka may potential siya pag nahigitan niya tong levels na to, itong value na to, nag-continue pa rin talaga siya magkaroon ng bearish move, pwede niyang mas babaan to, itong level na to. Okay, bali itong level na to, pwede siyang bumalik dito. Okay, pwede siyang bumalik dyan sa level na yan. Pag nahigitan niya to, yung 3,250 levels. Okay, bali yun, yung inihintay natin o yung ini-expect natin na magkakaroon talaga ulit ng pwede siyang bumalik dun sa 3,500 level or i-retest yung 3,500 level pero may potential siyang bumalik dito dahil sa ginawa niyang tong current move natin. Okay, bali yun. Pag mga ganito guys, hintayin nyo lang muna na magkaroon talaga tayo ng confirmation kung itutuloy niya yung bearish pressure niya o yung bearish na pagbaba niya, yung selling pressure niya, or i-retest na ulit yung 3,500 level. Kung papansinin nyo kasi dito sa area na to, para siyang, ayan, halos pantay siya kung titignan nyo. Okay?
Bali dito, halos pansay. Kung papansinin nyo, kung i-check nyo yan. Okay, bali yun lang naman sa akin guys. Bali market is cautious. Pag sa mga ganito pagkakataon, hintayin natin ulit kumalma yung bagyo, no? Medyo magulo pa yung market natin. Okay? Bali pag mga ganitong pagkakataon, cautious lang tayo. Okay, bali yun lang naman sa akin guys. Bali market is cautious. Mag-ingat tayong lahat. And trade safe. Magulo yung market. Ayan, thank you. Sino yung naguguluhan sa market? Sino mauna sa atin, Coach Janet? O sige, ikaw na. Go, go, go. Ayan, may question ba guys? Before tayo mag-technical, may question? Question. Clear naman yung discussion ni Coach Limwell? Wala namang question? Ayun, so wala naman. Clear naman. So, proceed tayo ng technical. Wait lang, prepare ko lang guys. May mga ano ba kayo? May mga request na pair na pwede nating i-check? Pwede nyong i-type dyan sa ano natin na chat room natin. Pag meron kayong request na pair. Euro, USD, GBP, USD, USD CAD. Okay, mga major pair. Sige. Go for major pair. Major pair. Wait lang. Medyo yan natin. SL. Major pair. USD CAD. USD CAD. Ayun. So, simulan natin kay Euro USD. Major pair. So, for Euro USD, yan. Yan muna natin. Yan. Para clear. So, start tayo for Euro USD, 1 week time frame. So, yun nga yung sabi sa funda, no? Hindi gaanong sobrang good yung market ngayon kasi nga end of the month. And syempre, first week of the month, andyan yung mga inaabangan nating high impact news. Okay? So, mas okay talaga na pag end of the month, alam natin kung ano lang yung mga okay, mga magaganda lang na pinapakita, 'di ba? Kumbaga kung kaya nga, mga A setup lang yung dapat i-trade natin. Okay? So ayan. So 1 week time frame, ano natin? Continue na tayo for technical. 1 week time frame, kung matatandaan natin si Euro USD, mahaba-haba yung range na ginawa niya. So from range, ayan, ang dami pa ng drawing. Di ba na? Di ata na dun. Pag na-drawing, ayan. So, hindi nga nabubura. Burahin na lang natin. Ayan. So, galing range tayo, pero yung trend direction niya talaga is uptrend talaga si Euro USD. Okay, so Euro USD uptrend din, nag-range. So, ngayon, nasa breakout tayo. Ang question nito, legit ba na breakout to? Yung ginawa ni Euro USD. Kasi nga,
kaka-break niya lang, nagkaroon kaagad tayo ng retest dito sa resistance level, which is yung nasa 1 week time frame tayo guys ha. So from downtrend, meron tayong downtrend, nag-end yung downtrend, ngayon nasa uptrend na tayo. Okay? So from impulse, dito nagkaroon tayo ng range. Okay? So sa part na to, dito naman naglabas siya ng fake breakdown. And ngayon, nagkaroon naman tayo ng breakout. Okay? So, medyo magulo ngayon yung pair na to kasi from nag-range, nagkaroon ng breakdown, then umakyat, ngayon nasa breakout naman ngayon. Okay? So, ang question nito, gaano ba ka masasabi nating breakout na to? Kasi kung baga sa 1 week, if legit na breakout itong ginagawa niya, itong bullish candle na to, itong aggressive bullish candle na yan, ang expect natin dyan, susundan kagad siya ng another aggressive bullish candle if legit na breakout yung ginawa niya. Okay? Kasi kung sa 1 week time frame yan, very aggressive to, next nating expect dyan is very aggressive bullish candle. Pero ngayon, sa 1 week naman, focus tayo dito sa trend na to, itong trend na to, hindi pa naman invalid itong pinakita niya. And nag-end siya dito sa resistance level natin. And ngayon, nagkaroon naman siya ng pullback. Ngayon, ang question ngayon, ito ba yung legit na pullback niya, retest niya? Kasi hindi pa nga gaano yung distance niya sa resistance level. Tandaan natin guys, pag nagbe-breakout, dapat nagkakaroon tayo ng rotational na retest. Okay? Para hindi tayo napapainan ng mga fake breakout or breakdown. Maliles yun. Okay? So, rotational meaning, ganyan. So, yan yung masasabi natin na potential, ang gagawin niya is retest talaga. Okay? So, ang ginawa niya kasi ngayon, nagbigay siya ng very aggressive bullish candle pero meron tayong potential for pullback na kung makikita natin to sa lower time frame, masasabi nating simple pullback ito. Okay? Pero tandaan natin, nasa 1 week time frame tayo and kaka-break niya lang, biglang nagkaroon tayo ng retest. So, confirm natin siya dito naman sa 4-hour time frame. Okay? So, ang kailangan lang naman natin dyan, sabayan natin yung momentum ng market, kung ano yung pinapakita niya. Kasi, eto, hindi naman din natin masasabi kung ayan na ba talaga yung, legit ba talaga yung breakout na yan, or fake breakout lang din yan, katulad nitong last na ginawa niya. Okay? So, as long as nakasunod tayo sa momentum ng market, so, mamamanage natin ng maayos and alam natin kung nasan yung invalidation level ng mga trade natin. Okay? So, ngayon, last 3 candle na binigay naman ito ni 1 week, nagkaroon tayo ng indecision candle, dito nag-stop sa resistance kung saan nagkaroon tayo ng breakout. And ngayon, last week, nag-end naman to ng bullish candle. So, maganda dito, para hindi tayo mapainan ni Euro USD, mas okay na magkakaroon talaga muna ng momentum ito. So, expect natin last week, nagbigay siya ng bullish candle. By this week, end of the month, mas okay na no trade kay Euro USD. Antayin muna natin na mag-next mag-bullish candle yan. Ma-break niya itong level na to. Okay? Para masabi natin na potential talaga na magtuloy-tuloy yung momentum. So, kung nasa 4-hour time frame naman tayo and i-align naman natin yung mga mga trade natin dito, kung makikita natin 4-hour time frame from ayan, karoon tayo ng pullback dito. Okay? Karoon tayo ng pullback dyan. And ngayon, meron tayong mga higher high, higher low dito sa part na to. Nag-create siya ng higher high, higher low. Ngayon, ang question ngayon, gaano ba yung volume na binibigay niya? Okay? Kasi kung makikita natin na yung 4-hour time frame, galing siyang downtrend. Yan. And then, ito yung last na volume na pinakita niya. Itong part na yan. So, yung volume na to, yung isang galaw na volume na to, dito tayo nag-create ng
mga minor, mga maliliit, mini higher high, higher low. Okay? Sa part na to, hindi pa natin gaanong makikita na breakout na itong level na to kasi ito yung last na resistance level natin, ito yung last na lower high. Okay? So ito yung last lower high natin na dito nag-stop, hindi man lang siya nagbigay ng malaking volume para sana malinaw na na-break itong last lower high natin. So last week no, ito yung na-analyze din natin. Ito yung last na binigay niyang lower high na ngayon nagki-create dito ng mga mini higher high, higher low. Sa part na to, nagkaroon ulit ng reaction. Pero kung makikita natin, volume, itong part ba na to, if correction itong part na to, next na aabangan natin, impulsive na. Volume. So, pag magbigay si Euro USD dito ng volume, malinaw na magkakaroon tayo ng initial higher high. Okay? Na itong part na to, na-break na siya. So, expect natin pag nabe-break naman talaga ang lower high, dapat may sapat na volume. And then, ano naman din natin, major pair ito, hindi naman to gold na pag once na nabe-break talaga is grabe yung lipad niya. So, expect natin dito na mas okay talaga na maging malinaw muna, na magkaroon muna tayo ng malinaw na breakout dito sa resistance level natin with volume. Kasi pag nagkaroon ng volume dyan, retest na lang yung aabangan natin. Next nating aabangan, if volume yan, retest na lang to continue. Okay? So, ang question naman dito, dapat ma-recognize natin na yung mga pullback, anong klaseng pullback ba? Okay, kasi dito naman, ang expect natin dito sa 1 week, nagkaroon tayo ng bullish candle. Kung pupuntahan natin yung 1 day, ayan, kasi nasa 4-hour time frame tayo. Ayan, so dito nagkaroon tayo ng complex pullback. Ngayon, yung part na to, pag nag-end ang pullback, dapat merong sapat na volume na magsasabing buyers are in control na and magtutuloy-tuloy na yung mismong momentum na pinapakita niya. Okay? So, dito sa part na to, nagkakaroon ng mga reaction pero kung base natin sa mga candlestick na binibigay ni market, buyers are in control naman din. Malalaki naman yung candle kaysa dito sa mga bearish candle. Okay? Ang kailangan lang natin linawin dito sa 4 hour, magkaroon na tayo ng initial high muna na ma-break itong lower high natin para magkaroon tayo ng maayos na setup. Okay? Kasi baka kagaya yan ng 1 week na fake breakout lang din. Baga yung last na pinakita niyang fake breakdown. Pero sa momentum naman din niya, hindi naman tayo nag-a-against sa momentum. Kasi uptrend naman din siya, uptrend na nag-range, then ngayon nagkaroon tayo ng breakout. Kaso nga lang hindi ko masasabing breakout talaga to kasi mabilis yung reaction niya. Okay? So, for Euro USD, may question ba dito? May question guys, Euro USD, wala naman. So, clear naman. Ayan. So, next nating i-analyze, mukhang magkakamukha lang to si GBP. GBP USD. For sure, magkakamukha lang to. GBP USD. Ayan. Ayan, so kung makikita naman din natin, no, 1 week time frame, trend direction niya is uptrend naman din. Focus tayo dito sa volume na to. Ayan. So, dito sa part na to, nagkaroon tayo ng volume. Ngayon, yung mga pullback niya, masasabi natin na hindi pa siya nagbigay ng major pullback. Lahat pa puro minor pullback pa lang ito. Pero last 3 candle na binigay niya, very aggressive bullish candle last week. And sinundan siya before itong bullish candle na to, nagkaroon tayo ng indecision dito. Nagkaroon tayo ng consolidation na makikita naman natin siya sa lower time frame. Ito yung pullback. Okay? Pero wala pa tayong major pullback dito sa 1 week. Ngayon,
dito ba, masasabi ba natin na good pa ba siya to long? Kasi nga, last week nga, nagkaroon nga tayo ng very aggressive bullish candle. So, check natin if meron tayong mga opportunity na pwedeng abangan natin sa lower time frame, like 4 hour. So, dahil sa may idea na tayo for 1 week, punta naman tayo sa 1 day. Kasi ito yung iti-trade natin sa lower time frame if day trader ka. So, ngayon, sa 1 day time frame, nag-i-impulse na siya. So, ito yung naging pullback na binigay. Ngayon, nasa impulsive phase siya ngayon. Okay, kaka-break niya lang nitong resistance level na to. So, potential na mag-act to as support level natin. Ito yung support level natin. Then, trend direction, uptrend, nasa impulsive. So, ang question nito, iti-trade pa ba natin to? Kasi nga, nasa impulse na nga siya. Baga na-break niya na. So, dito sa part naman na to, nagkaroon tayo ng very aggressive bullish candle sa 1 day. Pero tandaan natin, dito sa 1 week, kumbaga nagsisimula pa lang naman siya. Okay? Nagsisimula pa lang siya mag-create ng another bullish candle. Ang question nito, Tuesday pa lang tayo ngayon, pwede pa siyang bumalik-balik. Okay? So, check natin if magkakaroon tayo ng pullback dito sa 4 hour. Basta alam natin na nag-i-impulse na siya. Nagki-create na ulit ng impulse yung 1 day time frame natin. Okay? So, dito sa 4 hour time frame, i-align natin siya. Basta take note, nasa impulsive tayo ngayon. Okay? Sa day. Sa 1 day time frame. Okay? So, kaka-break lang ng support level natin. Anong resistance act? Nag-act na siya ngayon as support level. So, dito sa 4 hour time frame naman natin, nasa impulse na tayo. So, ngayon, nasa correction siya ngayon. So, nasan yung mga level na pwede nating abangan? Ito yung level sa 1 day na break niya. Okay? So, tandaan natin guys, kung babalikan niya tong level ng support level na to sa 4 hour, nai-invalid na itong 1 day natin. Kasi meron tayong aggressive bullish candle. So, kung babalikan niya to at i-retest niya itong level na to, masyado pang maaga para i-retest niya yan. Kasi nag-i-impulse na siya eh. Magkakaroon tayo ng retest dyan sa 1 day, baka magkaroon tayo ng fake breakout dito. Kung i-retest kagad niya yan. Okay? Itong level ng support level natin. So ngayon, ang kailangan lang natin sabayan is itong impulsive nitong 1 day. If magkakaroon tayo ng position, long position. Okay? So last na impulse na binigay niya is ito. So nasan ngayon yung market? Nasa pullback phase ngayon yung market. Ang question ngayon, nasan yung mga potential level na pwede natin abangan na hindi mai-invalid itong 1 day na to. Okay? So, nasa 4 hour time frame tayo and nasa correction siya ngayon. Ngayon, pwede tayo gumamit ng fib para pwede tayo mag-abang ng mga level. Ayan. So, gumamit tayo dito ng fib. Meron tayong 0.3, 0.5. So, sa 0.5, kung makikita natin yung 0.5, no, ito yung sa 1 day. Yan. So, if pupuntahan niya man yan, nasa around 50% siya dito sa bullish candle na to. Ito kasi nagkaroon tayo ng indecision candle eh. Kahapon, Monday. So, ngayon, today, and kung magko-continue siya ng another bullish candle sa 1 week time frame natin, potential na pwede nating abangan lang dito ng mga level sa 4 hours, 2.3. Okay? So, kanina lang, binabaan niya tong 0.3. If magkakaroon tayo ng retest dyan, confirmation candle or itong 0.5 na to. Okay? So, tandaan natin, hindi naman basta pag once na nagkakaroon dito ng retest dito,
anuhan natin na ano ba yung next na dapat hindi ma-invalid itong bullish candle na to. Kasi kung ma-invalid yan, kakaroon tayo ng early retest, pwedeng fake breakout yung gagawin lang niya. Okay? So, masasayang itong nakikita nating momentum, itong impulse na to. Kasi tandaan natin, pag nasa impulse, mas focus sa momentum. Wala tayong masyadong pullback na makikita. Magkakaroon lang tayo ng mga pullback, mga shallow pullback lang. Okay? So, dito sa 4-hour time frame natin, pwede nating abangan itong 0.5, 0.3, or pwede tayong wait lang. Try natin sa, ayan. So, dito naman, sa 1-hour time frame natin, meron na tayong complex pullback. Nag-create na siya ng complex pullback. Ito kasi, ito yung volume. Okay? So, dito sa part na to, ito yung pullback na masasabi natin. So, dito sa 1-hour time frame, itong part na to, shallow, nagkaroon lang tayo ng minor pullback. So, if 1-hour time frame, yung titingnan natin, pasok na siya sa mismong level na pwede natin i-trade ito. Okay? So, ngayon, ang maganda na lang dito is magkakaroon tayo ng another bullish candle pa para pwede natin ma-manage and makikita natin baga ano yung tinitrade lang natin itong momentum ng 1 day. Okay? So, good for long position pa rin siya. Pero sa GBP USD, wala kasi akong naging position din dito. Meron akong position, ito naman. So, if wala na kayong question dito sa GBP USD, proceed tayo sa next. Sinong naka-ano dito? Naka-long dito, GBP USD. May naka-long ba? Long position? Sino ba nagbigay nito? Si Miss Marilu. GBP USD. So, wala bang naka-position dito ng long? Good naman din si GBP USD. So, dito naman tayo kay USD CAD. Meron akong trade dito kay USD CAD. Ayan. So, makikita nyo yung trade ko dito kay USD CAD. So, explain ko para maintindihan nyo bakit ako nag-entry dito. Ayan. So, last week ko pa kasi ito inaabangan na position na to. So, ngayon, si USD CAD, kung makikita natin, meron tayong volume dito. So, ito yung volume natin for na malinaw na na-break itong naging range natin. Okay, so ang tagal nitong range na to. Then, nagkaroon tayo ng breakout. Ngayon, yung pullback niya, yun lang yung ano dito na kaya nasabi ko siyang set B na setup ko to, hindi ganun ka sobrang good para sa akin dahil lang sa yung ano kasi niya wala pang naging reversal. Wala pang malinaw na reversal. Pero pumasok ako dito kasi sobrang kumbaga nasa last defense siya ng 0.7 sa FIB and yung ini-invalid ko na lang dito na SL ko is itong level na to. Itong very aggressive dito kasi nag-start yung bullish na to. So, ang reason ko lang dito sa pag-entry ko, check natin sa 4-hour. Dito sa 1 week, actually sa 4-hour, ano pa siya, downtrend pa siya. Wala pang naging reversal talaga. And yung pullback naman dito, medyo aggressive yung pullback niya. Kaso nga lang, sa part nga na to, nagkakaroon na wala nang masyadong volume. Sa din sa reason, nasa level of support siya, wala nang masyadong volume. Hindi na siya nagpapakita ng aggressive na galaw ng mga sellers. Kasi ang expect ko dito, itong very aggressive na bearish candle na to, susundan dapat siya ng another bearish candle. If yung pullback niya talaga, magkakaroon lang tayo ng reversal dito. Kaso nga lang, ilang weeks na nagkaroon tayo dito ng pause, nagko-consolidate pa siya. So nagkaroon tayo ng i-decision sa part na to dito sa support zone natin na pwedeng mag-continue
to up or pababa. So, kung pababa naman gagawin niya, pwedeng magkaroon lang tayo, hindi naman sobrang laki nito para masabi nating fake breakout ito sa 1 week. Kasi yung distance niya sa support level natin, masyadong malayo. Okay? Then yung pullback pa niya is rotational, yung pag-retest, pag-test niya dito sa support level natin. So, nag-risk na ako dito sa 0.7 defense ng FIB. So, ngayon, punta naman tayo sa 1 day. Ayan. So, wala pang naging reversal talaga. Last, kahapon, hindi ko pa masasabing hammer ito kasi masyado akong maselan sa candle. So, ito hindi ko pa masasabing volume na yan. Sobrang liit niya, no? Okay? Yung iba kasi, naguguluhan, hammer na ba yan? Ito na ba yan? So, sa akin, pag nasa 1 day or 1 week time frame, dapat malaking candle saka ko masasabing hammer na yan. So, dito sa part na to, sa 1 day, hindi pa hindi pa nag-reverse. Okay? So, kaya ako siya natawag na B setup. Okay? Hindi ganun ka-good. So, dito naman sa 4-hour time frame, ito naman yung inabangan ko na pumasok ako kasi itong level na to, ito yung naging support level ng 4-hour. Ayan. So, ito yung support level na itong tinitrade ko is potential for fake breakdown. Okay? Nag-react kaagad siya. So, pwedeng potential for fake breakdown, pero pwede rin retest yung ginawa niya dyan. So, marami tayong pwedeng scenario na mangyayari sa 4-hour time frame. Pero dahil nga, sa base naman din sa behavior ng candle, may volume pa naman din siya. Okay? So, kaya hanggang dito lang yung TP ko. Kasi, kung makikita natin sa 1 week, nagkaroon tayo ng aggressive bearish candle. So, kung kikita natin yan, yung TP dito, nasa around 50% siya ng bearish candle na to. So, ito lang yung tinatarget ko. So, wala siyang masyadong dahil nga sa nasa 0.7 and then, hindi naman gaanong sobrang taas ng take profit ko dyan. Nasa 1:2 lang naman siya. So, natatamaan naman din siya ng 50% nitong bearish candle na to. If magkakaroon tayo dyan ng pullback pa. Okay? So, dito wala pa namang naging reversal. Downtrend pa rin talaga yan. And makikita natin volume din yung ginagawa niya. So, counter trend, pullback lang yung tinitrade ko pa dyan kasi wala pang reversal siya. Pero, sa trend direction naman niya sa 1 week is uptrend naman din talaga siya. Okay? So, pullback lang siya sa 4-hour time frame. Short-term downtrend pa lang itong nangyayari sa 4-hour time frame kasi hindi pa naman na-invalidate yung FIB, last defense. Okay? So, pag in case na may SL yan, so, yun yung sinasabi na pwede niya pa talagang i-push and pwede na akong mag-abang na lang kung magre-reverse na siya from uptrend to downtrend. Okay? So, next is yung gold. Punta naman tayo sa gold. So, itong gold, na i-share ko to sa Discord natin. Ngayon kasi sa 1 week time frame natin, ito nga yung last na technical natin, no? Last week. So, nagkaroon tayo dito ng ngayon, nangyayari ngayon, nasa consolidation tayo. Okay? Hindi natin masasabing pullback yan kasi medyo aggressive yung mga candle. Expect natin pag pullback yung ginagawa niya, meaning walang masyadong volume. Okay? Kung mapapansin natin yung mga pullback niya sa higher time frame, itong 1 week natin, walang masyadong volume. Tapos dahan-dahan, nagkakaroon na tayo ng mga indecision. Okay? Itong part lang na to, ito yung naging pullback niya. Dahan-dahan, before siya nag-reverse, before kumontinue sa momentum, nawawala na ng volume ng mga sellers. Okay? So ito, ano ba to? Pullback ba siya?
So, dito, pag once na nasa consolidation, yung market, so, dalawa talaga yung pwede niyang gawin. Okay? So, pwedeng hindi siya kumontinue, pataas. Pwedeng mataas yung chance na magkaroon tayo ng malaking pullback rin. Okay? So, kung i-measure natin to no, sa 1 week, ito yung impulse, volume. So, ngayon, if mabibreak niya itong consolidation na to, na masasabi ba natin magkakaroon tayo ng downtrend? So, dito sa part na to, kung i-measure natin siya from impulse, volume, ngayon, nasa consolidation pa siya, itong level na to, na nagkaroon tayo ng consolidation, nasa 0.3 lang siya. Nag-react siya sa 0.3. Okay? So, kung bababaan niya man itong 0.5, 0.6, kung bababa man siya dyan, masasabi ba natin downtrend na tayo? Siyempre, pag nasa 1 week tayo, hindi pa natin masasabi yan na downtrend yan. Okay? Pullback pa rin, matatawag natin yan. Okay? Hanggat hindi mai-invalid itong volume na to. Itong malaking volume na yan. Kasi yan yung nagpapakita na buyers are in control. So, kung magkakaroon tayo ng invalidation sa volume na to, pwedeng reversal na yung gagawin niya. From uptrend to downtrend. So, hanggat andyan pa siya, gumagalaw dyan sa 0.2 to 0.6, 0.7, nasa momentum pa rin tayo. Uptrend direction pa rin tayo. Okay? So, depende sa kung anong time frame yung tinitingnan mo. So, ito kasi is 1 week. Okay? So, ngayon, ang question ngayon, ang gagawin natin pag nasa consolidation? Siyempre, kung nasa 1 week time frame tayo, nagtitrade, no trade talaga itong consolidation. At least meron tayong insight na sa 1 week, magulo talaga siya. Expect natin magulo kasi nasa consolidation nga siya. Nagkakaroon tayo ng balance ng buyers and sellers. Okay? So, for 1 week naman, punta naman tayo sa 1 day. So, sa 1 day time frame natin, may volume pa rin siya. Ito. So, mapapansin natin yan, hindi pa nai-invalid yung volume na yan. Itong last impulse na to sa 1 day natin. Kasi nag-react siya sa 0.6. Okay? So, ngayon, ang question ngayon is, ito ba, pullback na ba ito? Makikita naman natin sa size, kung nasa 1 day time frame lang tayo, pullback yan. Okay? Hindi pa siya totally masasabi natin na nasa reversal na tayo. So, dito sa 4-hour time frame, kung makikita natin yan, nagki-create siya last time na in-analyze natin to, no? Itong 0.6 na to, nagkaroon tayo ng breakout dito sa level na yan. So, ngayon, nagkaroon tayo ng fake breakdown. Tapos, bumalik ulit. Ang question ngayon, ito bang yung galaw ba niya to? Kasi complex siya eh. Binibigay niya is complex pullback. Ang expect natin dyan is magkakaroon na ulit ng momentum. Pero mabilis yung reaction niya. Okay? So, kasi nga, ulitin natin, sa 1 week, nasa consolidation siya. So, expect natin kung bababa pa tayo ng time frame, maguguluhan tayo sa pagcha-charting. Okay? So, alam natin na yung tinitrade natin ngayon sa 4-hour, 1 hour, 1 day, 30 minutes or kung anong time frame pa yan, consolidation siya ng 1 week. Okay? So, ngayon naman, dito naman tayo sa 4-hour. Kung makikita natin yung 4-hour time frame from downtrend, nagkaroon tayo ng uptrend. Okay? Meron na tayong uptrend. Kasi nga, ito nga yung last na naging lower high. Itong level na yan. So, yung naging neckline niya. So, pagka-read nga natin dyan is pattern yan. Ito yung head. Ito yung shoulder. Okay? Then, na-break. Karoon tayo ng impulsive. Then, dito, nagkaroon tayo ng pullback. So, ngayon, itong pullback na to, masasabi ba natin yan na
nag-reverse na siya or invalid na yung head and shoulder? Hindi pa. Okay, bakit? Kasi sa pullback natin, 'di ba, meron tayong two types of pullback. So dito, pwede tayong pumasok sa complex pullback. Itong ginawa. So pwedeng impulse, then complex pullback. Kaya isa din siya sa inaabangan kong level, itong support level, kasi dito tayo nagkaroon ng simple pullback. Tapos ngayon pumasok siya sa complex pullback. So ang question ngayon, masasabi ba natin na pwede na dito mag-in? So hindi pa. Kasi pwedeng mag-react siya sa 0.5, pwedeng sa 0.6. As long as hindi nagkakaroon ng invalidation itong volume na to, hindi pa natin masasabi na nasa short-term downtrend tayo. Kailangan niya muna ma-invalidate itong volume na to. Kasi nasa loob pa tayo ng pullback. So, kumbaga normal yung ginagawa niya kasi nga sa momentum, kumbaga meron tayong mga tinatawag na pullback eh. So, wag kayong kabahan kung gagalaw yung market, magtaka kayo kung di nagagalaw yung market, di ba? So, dito meron tayong potential for complex pullback. Potential pa lang siya. Pwede siyang mag-react diyan or 0.6. So, kung bababaan niya pa itong 0.6, so pwede tayong ma-invalidate na ito. So, sa akin, based sa pag-aano naman, pag trade din kay XAUUSD, pag nasa last defense, 0.7, mataas talaga yung chance niya na i-break niya. So, ang ano ko lang dito is kung pupuntahan niya yung 0.6, normal pa naman din, pullback pa rin yan. Pero, ang pinakamahalaga dyan is yung behavior ng mga candlestick. Pullback pa rin ba? Normal ba na pullback yung pinapakita ng mga candlestick? Hindi ba gaanong ka-aggressive? So, dito sa part na to, itong pullback na to, itong first pullback niya, hindi naman gaanong masasabi natin na impulsive yung pullback niya. Ito ring part na to, hindi rin natin masasabing impulsive din yung pullback niya. Unless pupunta ka ng 1 hour. Impulse yan, itong pullback na to. Pero kung pupunta tayo 4 hour lang, ito yung impulse ng 4 hour niya. Ayan. Ayan, makikita natin volume. So, masasabi natin, itong ginagawa pa niya ngayon, normal pullback pa rin. Okay? Based sa mga candlestick behavior, under pullback pa rin tayo unless magkakaroon tayo ng very aggressive bearish candle din dito. So, pag nag-end ngayon, 4-hour time frame, pag nag-end yan ng very aggressive bearish candle, napupunta siya sa 0.6, so pwedeng mataas yung chance na pwede niyang i-break yung feed ng 0.6, hindi i-respect. Pwede tayong magkaroon ng downtrend. Pero kung maliliit pa yung candle na yan, under pullback pa rin tayo. Kumbaga based lang sa binibigay niya, yun lang yung susundan natin. Okay? Based sa candlestick, ano ba yung pinapakita niya? Kasi yun lang naman yung panghahawakan. Dun lang naman natin mariread yung chart eh. So, based on kung ano yung pinapakita ng chart sa atin. So, sabayan lang din natin. Okay? So, dito nga sa part nga na to, agad-agad nagkakaroon siya ng balik eh. Pero tingnan natin kung mag-e-end to ng 4-hour time frame ng aggressive bearish candle. So, pag aggressive bearish candle yan, pwede na tayong magkakaroon ng potential for reversal. Magkakaroon tayo ng short-term downtrend. Short-term downtrend, bakit? Kasi trend direction niya ng 1 week, uptrend pa rin. Trend direction niya ng 1 day, uptrend pa rin. So, kung magkakaroon tayo dito ng downtrend, short-term downtrend lang yan sa 4-hour time frame. Okay? So, question. May question ba? Question. Wala naman? So, sa gold, isa din to sa inaabangan ko yung level na to. Yung 0.5 na to. If magkakaroon tayo ng confirmation candle dito. Okay? So, ngayon, wala pa naman check natin kung meron tayong position dito. Wala pa namang nagiging volume. So, tingnan natin kasi tinatambayan niya pa itong. Kaya ko rin pala na ano siya, no, si gold. Ito yung level. Kasi dito tayo nagkaroon ng paulit-ulit na rejection.
So ito yung support level natin. Pwede natin i-apply dito si support level and pwede na tayo dito mag-antay kung magkakaroon tayo ng volume. Pero hanggat wala pang naging reversal, like kahit sa lower time frame, so mahirap pa i-trade kahit na nasa support level na yan. Kasi pwede pa tayong gumalaw yan, pwede pang bumaba ulit siya. Kasi volume to. Diba? Sabi ko sa inyo, pag 1 hour, impulsive yan eh. Pero kung nasa 4 hour tayo, normal lang yung galaw niya. Pullback pa rin yan. Okay? So, huwag kayo kabahan. Mas nakaka-excite nga pag magalaw yung market eh. Diba? Kailangan lang natin maging malinaw yung chart analysis natin. Kasi kakabahan tayo, gagalaw yung market, nang hindi natin alam bakit gumagalaw yung market. Diba? So, mas nakaka-excite na may volume, magalaw yung market kaysa tahimik yung market, 'di ba? Baka maya't maya nagte-trade ka na nang wala ngang volume tapos nagte-trade. So, doon ka kabahan. Nagte-trade ka nang walang volume, ha? So, yun lang sa akin and ipapasa ko na kay Coach Janet. Thank you, guys. Yan. Akala ko tatapusin mo na, Coach Rachel. Naano mo na yata lahat. Bitcoin ka eh, tsaka minor pair. Bitcoin. Major pair Okay. yung ano ko eh. Ayan, sige. Share lang ako ng screen. Ayan, medyo sana malinaw. Kasi ang gamit ko yung phone ko dahil nagloloko yung mic ko. Yan, kaya dalawa yung ano ko naka-open. Ayan, okay. So, close ko lang para malinaw. Okay, so good evening guys. Grabe yung week ngayon, ang daming high impact news kaya careful tayo. So, yan. Dahil malapit na yung month end, mas okay sana kung mag-analyze tayo from monthly. Okay? So ganun ako kapag malapit na yung month end tsaka start ng month, tinitignan ko yung monthly time frame. Alright? So dito sa Bitcoin, kita naman natin talaga na pataas siya. Okay, so nag-create talaga siya ng series of higher highs and higher lows. And this month nga, no, nagkaroon na naman ng all-time high dito kay Bitcoin. Okay, pero syempre hindi pa tapos yung month. Gusto natin talagang itong candle na to ay buo. Okay, and ma-close siya talaga ng above dito sa previous month para malaman, para masabi natin na magtutuloy-tuloy pa nga si Bitcoin pataas. Okay? Kasi if may measure nga natin yung kanyang, we will use the measured move, possible talaga na ayan, if mabe-break niya talaga itong resistance na to. Okay? So, pwede pang pumalo ng 140,000 si Bitcoin. Okay? Pero again, habang sitting siya dito sa resistance na to, wait and see tayo kung ano yung gagawin niya. Kung magkakaroon ba ng continuation to the upside or i-respect niya pa rin itong resistance na to. So, magkakaroon tayo dito ng short-term uptrend. Okay? Pero for now, Bitcoin is talagang bullish siya. Right? Weekly. Yan. Okay, so dito sa weekly time frame, sitting nga siya dito sa resistance and ina-attempt niyang tumaas. Okay, nagkaroon na naman tayo ng all-time high, pumunta na sa 112,000. Kaya lang last week, kita natin na indecisive pa si Bitcoin kung tataas siya dahil ang na-create na candle ay ganito, neutral lang. Okay? So pag ganito, stay away muna tayo. Kaya nag-stay away muna ako kay Bitcoin kasi nga nasa major resistance siya. And kita naman natin na very aggressive yung mga buyers dito. Kaya if magse-sell ka agad tayo, mayayari tayo. Okay? So remember, ang kailangan talaga natin na pag-aralan dito sa market ay yung context. Okay? Hindi ko muna sa resistance siya, magse-sell na tayo. Okay? Dapat ay tinitignan natin yung price behavior niya.
Alright? So, syempre dito sa weekly ay bullish siya, kaya lang nasa key resistance area siya. So, dapat ay hintayin na muna natin, okay? Lalo na ngayon, month end, mahirap talagang mag-trade ng month end, okay? And then daily. Yan, okay. So, dito sa daily, yan. So, kita din na aggressive din yung mga buyers, may mga impulses and may mga corrections. And eto nga, no, ngayon, choppy yung market kasi ayan lang yung ginagawa niya. Okay? So, naririto lang siya sa loob ng range na to. Okay? So, again, kapag nasa loob ng range, mahirap talagang i-trade to. Okay? Unless na talagang masaktuhan nyo dito sa upper extreme and sa lower extreme, magiging maganda yung ating trade doon kasi syempre maganda yung risk to reward ratio, okay? Pero sa ngayon, andi dito lang siya sa loob na to and kita naman natin merong bearish, merong bullish. Kaya talagang ano siya, equal nga yung market, okay? So nag-uusap pa ang bears and bulls. Yan. So tignan natin ang H4 time frame. Okay. Mas kita talaga na nandito lang siya sa range na yan. Okay, so ganun talaga ang price. If nasa key levels, nagko-consolidate lang sila. Okay? Kaya ano muna tayo? Kalmahan muna natin dito kay Bitcoin. Pero kung sanay naman kayong mag-scalp, which is syempre hindi talaga namin siya in-encourage, okay? Kailangan din kasi talaga ay yung stress level nyo medyo mataas-taas. Okay, kung hindi baka may stress. Lalo na ako, hindi din ako pala scalp. Dati, nung nag-aaral ako ng price action, maganda kasing mag-scalp. Pero ano lang din, ano ka rin parang sasawaan ka rin na lagi nakatitig sa chart. Feeling ko nga lumabo na yung mata ko katititig sa chart. Anyway, ayan. So, stay out tayo dito kay Bitcoin for now. Yan, kasi nga nasa key level siya. So, wait natin ang NFP kasi for sure, doon na i-unfold ni Bitcoin o ni market kung ano yung gusto niyang gawin. Okay? So, exciting to. Exciting to. Kapag nagko-consolidate kasi, expect natin na talagang may malaking move na magaganap. Yan. Okay, kaya minsan, stay out tayo, pero okay din na show up. Okay? So, daily pa rin, tignan natin yung chart kasi baka mamaya, nasa, kumbaga, yun na pala yung iniintay natin na trade pero hindi natin siya na-check. Okay? Kaya show up is important here in the market. Okay? Parang nag-o-office, di ba, dapat lagi tayong pumapasok. So, same din dito sa market. Okay? Dapat lagi natin siyang tinitignan or minomonitor. Okay, next naman ay ano ba? Sige. Yung shinare ko na rin kanina sa Discord, GBP JPY. Ayan. Maganda kasi dito sa sayang nga lang ang dun sa accountability natin, nag-focus ako masyado sa gold. Pero dun sa live account ko, ayan, nakabay naman tayo dyan based din sa analysis natin nung morning. Okay? Yan. So, again, let's start with monthly. Yan. Ayan. So, dito sa monthly time frame, okay, so, very aggressive yung ano niya, move niya. Nag-create talaga siya ng higher highs and higher lows. Pero just recently nga, no, ang price ay zoom in pa natin. Ayan lang. Actually, pangit yung price action niya dito sa monthly kasi ang daming mga weeks talagang it indicates na indecisive talaga ang market, okay? Which is
ano talaga kasi si GBP and JPY, pares naman din siyang malakas. Okay? Yan. Okay, pero kita naman natin na overall ay uptrend si GBP, JPY. Yan. And then weekly, ayan. Dito sa weekly, kita rin na nag-ranging lang siya, okay? So actually, choppy pa nga siya dahil ang dami niyang false breakout dito, false breakdown dito. Okay, kaya medyo ano rin siya, no? Medyo careful tayo pag magte-trade tayo rin dito kasi nga ang dami niyang mga stop hunt na nagaganap, okay? Ayan. Alright, kaya lang iniisip ko talaga din na na bullish ako rito kasi nga sunod-sunod pa rin yung candle niya. Wala pa naman siyang pinapakitang sign na nagde-decelerate siya, no. Until na nakita natin itong candle na to na indecisive din. Pero usually kasi kapag ganitong mga candle, binabalikan niya yan. Okay? So either half niya yan ang binabalikan niya or minsan talagang pinipil niya yan, yung wick na yan. Tsaka siya bababa. Okay? Ayan. Kasi syempre, kalimitan ng mga retail traders, kapag nasa resistance, magse-sell na talaga sila. Okay? Pero kailangan i-retest niya muna yung area na yan para talagang masabi natin na sellers are now in control. Okay? Pero ngayon, kita natin na buyers are still in control dito. Yan. Dito naman sa daily, ayan, okay? Yan. Alright, so dito sa daily, ganun pa rin, no? Uptrend pa rin siya, higher highs and higher lows. Okay, and ito nga rin, no? Ito rin yung maganda kasi normally kapag rounded din siya, ayan, no? Talagang, ano siya, reversal din siya nitong move na to. Okay? So pag nakita natin siya sa baba, may possibility talaga na magkaroon ng move to the upside. Yan. Okay? And plus, nakita natin tong tweezer bottom na to sa daily, kaya sign na rin to na ang level na to, which is ito yung previous din na resistance, okay, nag-act siya as support. So, nagkaroon ng reaction dito sa level na to, kaya yun, tumaas siya. Okay? Plus yung COT report kasi na nakita natin last week, ang daming additions kay JBP. Okay, and then kay JPY may mga shorts na kinlose. Okay? Yan. S4. Yan. Yan. Dito sa S4, mas lalo pang nagkaroon ng confluence dahil nakita nga natin itong double bottom na to. Okay? And then, syempre, yung double bottom, bullish price action siya. Okay, niretest niya naman itong neckline tapos ayun, tumaas na siya. Okay? And itong na-create itong double bottom na to, sa area nitong move, if we use the fib from low to the high, ayan. Yan, dito siya sa may 61.8% to 70%. Ayan. Okay, so sa mga hindi naman nakasabay, hintayin ulit natin siya na magkaroon ng pullback. Tapos, saka tayo mag-buy ulit. Okay, if may confirmation. Alright. And then, for the last pair, ano pa ba? Tingin naman tayo sa retail sentiment. Tingnan natin kung ano yung maganda-gandang ratio. So Euro USD halos pantay. I mean equal. Euro AUD 88%, 12. Masyado naman maliit. GBP
Ito, sige, tingnan nga natin GBP CAD. Sabi yun, ito, yan o. Sige. Kasi GBP malakas, si CAD mahina. Okay? Alright, so ang daming nag-short na retail traders. So dapat mag-long tayo. Okay? Tingnan natin kung mag-a-align itong technical versus dun sa retail sentiment. GBP CAD. Okay? Auto hit. Ayan. So overall direction ay bullish naman siya. Okay, pero on the way na siya dito sa okay. So meron tayo ditong nakitang ay oops. Yan. Okay, so meron tayo ditong nakitang double top, tapos after niya nagkaroon na siya ng short term downtrend. Okay, and then nag-consolidate siya. Tapos ngayon mukhang papunta ulit siya dito sa neckline. Tingnan natin. Okay. So previous support yan, possible na mag-act as resistance. Okay, so meron pa naman siyang meron pa siyang ilang pips pa to. So pwede pa rin siyang abangan. Okay. Oh, almost 1,000 pip pa pala to. Pero ito yung kanyang next na level. Ito muna siguro yung mark natin. Alright, kasi sa mga retail traders, daming naglo-long, di ba, dito kay GBP CAD. Daming naglo-long ang daming nag-short kay GBP CAD. So tama yung analysis natin. Dahil uptrend siya, dapat mag-buy pa tayo. Okay? Yan. Baba tayo sa daily. Ayan, okay. Kaya lang dito sa daily, dito siya sa resistance pa, okay? So, kailangan niyang i-clear yan muna bago natin masabi na magko-continue ang price and i-reach niya itong next resistance na to na nakita natin sa weekly time frame, okay? So, therefore, habang naririto siya sa resistance na to, ang mga sellers syempre ay meron pa rin chance na talagang i-push ang price to the downside. Okay? Pero, once na magkaroon dito ng breakout, okay, yun yung magandang sabayan. Okay? Para mag-buy sa retest. Okay? And, sulit naman kasi ang ilang pips din yan. Okay? Pero ngayon, kailangan niya muna talaga itong i-clear itong level na to. Okay? And then, if gusto niya naman ng mag-short, wala pa rin naman confirmation. Okay? Kasi wala pa naman tayong nakikitang, wala pang sellers na nag-step in dito sa area na to. Okay? So, may possibility rin naman na talagang butasin niya tong level na to. Okay? And, umakyat siya. Especially malakas si GBP kaysa kay CAD. Okay? Tingnan natin ang H4. Sige, H1 naman. Tingnan natin. Ayan. Ayan. So, syempre, kapag nag-change tayo kapag nag-shift din tayo ng ng time frames, kailangan ang una rin natin tinitignan, okay, sa 5 piece natin, ay syempre yung T, ano ba yung trend niya. Okay, and dito clearly talagang wala siyang trend. Ayan lang yung tinatrabaho niya sa ngayon. Ranging lang siya. Okay, pero ngayon nasa resistance nga siya. Fortunately, wala pa talagang confirmation. Ang mahirap kasi kapag ayan, tulad nung kapag nagkakaroon talaga ng move to the downside, ayun, hindi na natin nasasabayan. Boom, bigla na siyang dumidiretso pababa. Okay? So dito rin. Ngayon, mukhang
mukhang mahina na rin tong resistance na to. Okay, kasi dapat sana, di ba, kung may sellers pa dyan, ganito na rin sana yung ginawa niya. Nag-move na siya to the downside agad-agad. Kagaya ng ginagawa niya. So, ganoon naman, di ba, kapag ang levels, ilang touches na nangihina na. Okay? So, kapag na-break niya to, maganda yung chance na abangan natin to. Okay? Kasi yung sentiment niya retail sentiment ay naka-align sa ating analysis technically. Okay? Ayan. Pero yun nga siya. Ganun talaga si GBP CAD. If mapapansin nyo, nagko-consolidate muna siya. Ayan. Tapos saka siya aakyat. Tapos consolidate, aakyat. Okay? Ayan. Yan. So, bullish tayo. Okay, pero abangan lang natin siyempre na ma-break itong resistance na to for now. So, yun lang naman unless meron pa kayong gustong pair. Okay, so ganun lang ako no kapag nag-a-analyze ako, tinitignan ko rin tong retail sentiment kasi gusto ko contrarian. Tingnan nga natin si XAU USD. Ano bang? Maakyat na siya. Maakyat na siya. Okay. Ayun. Pero maraming ang nagbabay. Ay, hindi. Pangit din yung percentage niya kaya kakaroon din ng choppiness sa market. So, yun. Yun lang. Ay, si Sir Gerald. Hello po. Thanks sa pag-attend. Hello? Parang bago lang siyang naka-attend si Sir Gerald. Ay, actually, yan yung ano. Tama ba, Sir Gerald? Ikaw yung nasa PU Prime? No. Opo. Ay, Ay, na. talaga yun. Welcome po. Thank you. That's it. Question. May question pa ba, guys? Question. Baka, parang busy-busy to sila sa, sila nagtitrade ngayon. Oo nga, tumaas na daw ang gold eh. Teka nga. Every time na nagkakaroon tayo ng session, tumataas ang gold. No? Nakapagpalipad nga ng trade pa eh. Uy, accountability mo ko, di ba? Limit ka na. Limit ka na. Magpapasa nga ako ngayon sa accountability natin eh. Dapat sa akin ka magpasa. Wow, ang higpit pala ng accountability mo eh. Ayan, okay. Uy, sana makasali yan sila Miss Nancy. No, ano naman yun, no judgment naman yun. Para sa atin yun, di ba? Lumipad po si BTC, okay. Kala ko si Gold. Miss Agnes talaga, siguro yung mata nito lagi na kay BTC. No, coach. Naka-trade ako dun kasi nakakainis. Biglang yung setup ko lumabas. So, anong gagawin ko? Trinade ko siya. Ayun lang ang naka-trade ko. Kaya wala na. Hindi ko na muna papansinin si Gold. Naiinis pa siya, binigyan siya ng setup. Oo nga eh. Hindi, nainis ako kaya lumitaw yung setup ko. Yung setup ni Market. Ay, oo nga, no. Sige. Ano ba yun? Wala dyan, Barak. Ayun. So, done na for tonight, guys. If wala kayong question, so thank you sa mga umattend, no? So,